Leonardo's POV. I cancelled all of my appointments and also the out-of-town meeting with other investors just for Monica. Bella said Monica will come today. It took 7 hours from Zambales to Manila. Malamang ngayon nasa biyahe na sila. I can't wait, but I am nervous too. Bella, nasa na kayo? Tanong ko kaagad nang sagutin niya ang tawag ko. It is almost dinner time. I want to invite them on a fine dining restaurant, but I stopped myself from saying a word. Malapit na kami sa Dayton's Hotel. Tulog ang bebe mo, nasan ka na ba? Sa tanong niyang yon, kaagad akong napatayo. I don't want to wake up your beloved Monica. Better come here. Buhatin mo to't baka sabunutan ako pag ginising ko. Giit niya pa. Nandito lang ako sa unit ni Ivan. I will sleep here. I will wait outside. Drive carefully. Pinutol ko na rin kaagad ang tawag matapos kong sabihin iyon. Nagpaalam ako saglit kay Ivan na nagluluto ng hapunan. Hindi ko lang sigurado kung tatanggapin ng sikmura ko ang niluluto niya. Though it smells delicious. Bro, I'll just wait for Bella outside, okay? Don't lock the door. Sigaw ko na lang nang nasa pinto na ako. Di ko na rin hinintay pa na sumagot siya. Basta lumabas na lang ako at sumakay agad sa elevator. Nang makarating sa baba, sakto naman, tumigil ang silver Tesla. What the? Is this Bella or Monica's car? Nasagot ang tanong kong yon na bumukas ang pinto at bumaba si Bella. Where's Monica? Kaagad kong tanong sa kanya. Kinumpas niya naman ang kamay niya para ituro ko nasan si Monica. Kaagad kong binuksan ang kabilang pinto. Bumungad nga sa akin ang mahimbing na natutulog na si Monica. Napahawak ako sa dibdib ko nang maramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko nang makita ko siya. Oh God, how I miss her so much. Una na ako sa taas, ikaw nang bahala dyan. Giit ni Bella bago tumalikod. Ngunit sa ikatlong hakbang ay huminto siya at muling bumaling sa akin. Ingat ka, huwag mong hahayaang mauntog siya, lalo na ang tiyan niya. Seryosong sabi ni Bella. Tinitigan ko ng mabuti si Monica. Pinagsasawa ang mata ko sa mukha niya. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataong to. Ang panahon na muli kami magkita at ngayon nga, narito siya. Tulog na lang. Hinagkan ko ang noon niya at binuhat ng maingat. Parang bumigat yata siya. What did you do this past 3 months of my love? Tanong ko sa kanya na para bang sasagot siya. Nang makasakay kami sa elevator, pinakatitigan kong muli ang natutulog niyang mukha. She is very beautiful. Hindi ako magkasawang titigan siya habang buhay. At nang tumulog ng elevator, bumungad sa akin ang unit ni Bella na nakabukas ang pinto. Pagkapasok ko'y naroon pa rin ang bugok kong kaibigan na si Ivan. Inihain ang mga niluto niyang putahe kanina. Halatang nagpapapogi points ang peste. Monica's room is already open. Gracias, bagong pinsan. Pasigaw na sambit ni Bella sa akin. Ni hindi mo lang ako naisipang tulungan. Oh well, hindi rin naman ako papayag na hawakan man lang ni Ivan. Kahit tulo ng daliri ni Monica, baka malagot siya sa akin. Marahan ko siyang inihiga sa kama niya. Tulog pa rin siya na para bang isang anghel. Hinawi ko ang ibang hibla ng buhok niya na tumabing sa mukha niya bago mariin kong tinitigan. Wala namang nagbago sa kanya, ngunit napansin ko na dagdagan ang timbang niya. Para nagkalaman siya ng kaunti. How are you, my love? Pagkakausap ko sa kanya. Ngayon ko lang ulit siya nakita kaya't lulubos-lubusin ko na. I miss you so much, Monica. I touched her face down to her lips. I'm always thinking of you. Hanggang ngayon ikaw pa rin? Giit ko pa. Sa pagkakataong to, hinigit ko ang kamay niya at marahang hinagkan. Nangangamba na baka magising siya na dahil sa akin, kahit na nga ba gusto ko siyang gisingin. Gusto kong makita muli ang kislap ng mga mata niya, ang tangkad ng mga ngiti niya, at gusto ko ring marinig ang tinig niya. Nilapat ko ang palad niya sa mukha ko, dinadama ang init na hatid noon. I love you, I still do. Sana ikaw rin. Sana ako pa rin ang mahal mo. Nilapag ko na ang kamay niya sa gilid niya at kinumutan siya. Ginawaran ko rin siyang muli ng hagkan sa noo. I love you. Bulong ko sa kanya bago lumakad na palabas. Hey, what took you so long? Tanong sa akin ni Ivan pagkalabas ko ng kwarto ni Monica. Nothing, I just miss my nanny. Masama ba yon? Baliwalang tanong ko sa kanya. Tinaas niya ang daliri at kagad ko ring naintindihan. Ang ibig sabihin nun, hinigit ko na ang braso niya at inay na palabas ng unit nila Bella. Sa pagkakaalam ko kasi, bawal ang lalaki dito. Yon ang sabi ni Monica dati, but for now, napakasaya ko dahil muli kong nahagkan ng mahal kong kasambahay. Monica's POV.
Sinabi ni Bella na gusto ni Leonardo na formal na makipag-usap sa akin tungkol sa deal na gusto ko. Pinakausapan ko si Bella na siya nang mag-abot ng mga papeles kay Leonardo tungkol sa balak kong pagbili ulit ng kumpanyang dati kami ang humahawak. But sadly, Leonardo wants to personally meet me at a coffee shop near his office site in Makati. Yung lugar kung saan ko siya unang nakita. That memory of our first encounter made my life become more exciting yet painful. Sinong mag-aakala na ang lalaking hinangaan ko sa unang kita ko pa lang ay ang lalaking magpapatibok para ng inosente kong puso at kalaunan magpapaiyak at magpaparamdam din sa akin ng sakit ng unang pag-ibig. It's been 3 long months since we last seen each other but still, saludo ko pa rin ang korte at kasulok-sulukan ng mukha niya. I admit that I still love him and miss him every passing day. Pero kailangan ko magsakripisyo. Kailangan ko isakripisyo ang mga nasayang na araw. Noong panahong umalis ako at iniwan siya. Iniwan ko siyang muli sa pangalawang pagkakataon. His mother wants me to know kung hanggang saan ako dadalhin ng pagmamahal ko kay Leonardo. Kung ano ang kaya kong isakripisyo at kung sapat na ba ang pagmamahal lang para umabot kami hanggang dulo. Those words coming from his mom makes me motivated. Ginawa kong dahilan yon para magpatuloy at palaguin ang iba pa naming natitirang negosyo until I taste that thing called success. Ma'am, nasa conference room na po ang bagong investor. Meron po ba kayong gustong ipagawa or ibilin bago kayo magsimulang mag-meeting? Para nagising ako sa isang mahabang pagbabalik tanaw nang sinabi ng assistant kong kapapasok lang. Dito sa opisina nang hindi ko man lang namamalayan. Wala naman, and Ara, please tell our investors that I'll be there in a minute. Thank you. Sagot ko kay Kara. At nang makalabas siya, agad akong nag-ayos ng sarili. Para naman di ako mapahiya at magmukhang lutang sa meeting. Nag-retouch ako at mabilis binasang muli ang papel na nasa table ko na kailangan ko i-present mamaya para hikayatin ng mga investors na mag-invest para sa bagong project na gagawin ko. Then after a minute or two, I walked smartly and with grace inside the conference room. Sorry I'm a bit late but now here I am and I will start. Di ko na inisa-isa pang tingnan ng mga investors na nakaupo ngayon at matamang nakikinig sa sinasabi ko. Nang bumukas ang projector at tumabas ang unang bahagi ng proyektong ginawa ko, ay mariin kong piniliwanag sa kanila ultimo kaliit-liitang detalye nito. As you all know, this company starts into a small business. 1 hanggang 3 klase lang ng prutas ang inaangkat namin dati, but we plan to export some things made also by those trees. Puno kung saan pinagkukuhanan din ang bungang inaangkat. With all your help, I already smell success on it. Noong natapos ang presentation, umani ako ng palakpak sa mga investors na narito ngayon. How sure are you? Nilingon ko ang investor na biglang nagtanong. Paano ko nga ba makakalimutan ng mukhang yon na kahit isang emosyon wala akong makita? Mga katagang napakahirap lunukin tuwing ibinabato niya sa'yo. And yes, she is the new investor, Malu Servan, ang mama ni Leonardo. How sure are you na magiging successful ang pagbubukas mo ng bagong kumpanya para sa mga produktong nais mong iangkat? Muli niyang tanong. Pinakatitigan ko muna siya bago ko umupo at sumagot. Sa larangan ng business world, alam nating lahat na walang kasiguraduhan, kaya nga tayo sumusugal. Pero sa tulong at suporta ng bawat miyembro, walang hindi makakamit kung may pagkakaisa. Taas noong sagot ko sa kanya na kinangiti niya ng bahagya. Huwag mong gawing posible ang bagay na imposible, Monica. May dalawang dulot ang pagsusugal which is win or lose. Do you really think na pagsugal mo, mananalo ka kaagad? Hanggang kailan ka susugal at tataya upang manalo? Ano ang kaya mong isugal hanggang dulo? Can you face the consequences kung sakaling matalo ka? May diin ang bawat salitang binitawan niya. Higit sa lahat, yun din halos ang tanong na iniwan niya sa akin nung panahong pinakilala ko ni Leonardo sa kanila. Mga tanong na nag-iwan ng marka sa sulok ng isip ko. Ano ang kaya kong isakripisyo? Hanggang saan ako dadalhin ang pagmamahal na sinasabi ko? I already know the answers and I learned my lesson. Hanggat merong rason para sumugal, susugal ako. Hanggat merong taong umaasa at pasan ko, pipilitin kong manalo kahit ang kapalit ay ang malulong at ang simpleng sugal maging bisyo. I faced all the investors inside the conference room and stand up. Minsan na kaming natalo. We lost Trinidad's International INE. Yun ang naging kabayaran sa sugal na sinimulan ng daddy ko. Ang kumpanyang naging bahagi na ng buhay namin. Ang kumpanyang naging dahilan kung ba't kami nakatayo at narating ang sukdulan ng tagumpay. Pero nawala din namin to dahil sa sugal.
Tahimik at wala ni isa man sa kanila ang gustong magsalita at pabagit na sa mga sinasabi ko. Kaya muli ako nagpatuloy at sa pagsasalita para ipaliwanag at ipaintindi na hindi dahilan ng pagkakatalo para sumuko at tuminto sa gitna ng laban. Ngayon, pinaplano kong bawiin kung anong sa amin. Nakipag-deal na ako sa bago may-ari ng dati naming kumpanya, Mr. Leonardo Servan, your son, ma'am. Pinasadahan ko silang lahat ng tingin at walang nagsalita ni isa. Tinapos ko na ang meeting. Isa-isa silang pumirma ng kontrata. Patuloy na hikayat ko silang mag-invest at maging bahagi ng kumpanyang sisimulan kong muli. Isa-isa rin silang tumayo at tumabas. Ngunit naiwan o sadyang nagpaiwan ang ina ni Leonardo. Marami ka nang napatunayan. And I must say that I'm impressed. Kaya mo ring tumayo at tumarap sa akin ng walang takot. Di katulad nung una tayong magkita. I will be in your side now, but don't rule around too much. Hindi ka prinsesa at gayon din ako. Tumayo siya at mga alis na, pero biglang tumigil nang marinig ang nagsalita sa likod niya. I'm a princess, a señorita to be exact, and I believe everybody was. Palagi sinasabi sa akin ng papa ko yan nung bata pa ako hanggang ngayon. How about you, ma'am? Hindi ba nasabi sa iyo yan ng tatay mo? Halos pasigaw at may diing tanong ko sa kanya. Sa lahat ng ayaw ko yung minamalit ang kakayahan ko. Higit sa lahat tinatapakan ng pagkatao ko. I don't want to be rude because she is Leonardo's mother and I respect her. Pero gusto ko ring malaman niya na hindi ako tulad ng ibang babae na basta-basta na lang titiklob nang dahil lang sa mapanakit na salita niya. Muli siyang humarap sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa at nang dumako sa mata ko ang paningin niya, nakita ko ang kanyang ngiti na tunay na nagpapakalma at komportable. Hindi ako prinsesa. Reyna ako, mahal ko. Congratulations and good luck on your journey with my son. Di ko inaasahan sasabihin niya yon. Kaya naiwan akong tulala at bahagyang nagulat. Tanggap niya na ba ako? Ano ang ibig sabihin niya sa iniwan niyang salita? Ang dami kong tanong pero wala akong mahanap na sagot. Pero sa ngayon kailangan kong maghanda. Kailangan pigilan ang sarili para harapin ulit si Leonardo. Gusto niya pa ba akong makita? Mahal niya pa ba ako? Tumupad ba siya sa pangako niyang maghihintay siya? Hinintay niya nga ba talaga ako? Gustong gusto ko siyang makita at mahawakan muli ang kamay niya. Gusto kong maramdaman ang mainit niyang yakap at marinig ang tibok ng puso niya. Kung tumitibok at sinisigaw pa rin ang pangalan ko katulad ng dati. Sana nga hinintay niya ako at hindi siya napagod. Sana. Sa kabilang banda. Hoy Monica, magpapacheck up ka lang, di ka magpa-fashion show. Mariing singhal sa akin ni Bella. At nakatakong ka pa nga. Kapag ikaw nadapa, good luck. Siguraduhin mong hindi masasaktan yung pamangkin ko. Kundi kakalbuhin talaga kita. Giit niya pa. Bago kasi kami magkita ni Leonardo, ay magpapacheck up na muna ako. Kung di titignan ay hindi naman talaga halata ang tiyan ko. Mapapansin lang siguro to na mga naranasan na rin ang magbuntis. Ano bang masama sa suot ko? Tanong ko kay Bella. As far as I know, I wore my lavender dress. It wasn't fit to my body but it's comfy. At para naman sa ibaba, sandalas lang na may isang pulgadang takong. Anong problema dun? Anong problema? Ikaw, sira. Pinasadahan niya ulit ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Sabi sa akin ni Norma, hindi daw dapat nagsasandalyas ang buntis. Dapat nakasuot daw ng maluluwang o kaya maternity dress. Ano naman kasing malay ko sa dress code ng mga buntis. As long as I feel comfortable, then that's okay with me. At saka marunong naman ako mag-ingat. Sasamahan mo naman ako, di ba? Nananansyang tanong ko sa kanya. Umirap lamang siya, pero kalaunan tumanguri naman. I hugged her tight that she almost gasped for air and flinched a little. Masakit ba akong yumakap? Bella, may tinatago ka sa akin, no? Kuryosong tanong ko. Di man niya sabihin sa akin pero nararamdaman ko. May kakaiba sa kanya. May hindi siya sinasabi sa akin. What do you mean? She asked curiously. Mariin ko siyang tinitigan sa mata para malaman ko kung may tinatago ba siya at saka itinanong. Are you hurt? Are you in pain? Masakit ba akong yumakap? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Umilap ang mata niya na parang naiilang tumingin sa akin. Halika na nga. Kung ano-ano yung sinasabi mo eh. Yakap lang masasaktan ako? Anong kapestihan naman yan? Monica, bali walang sagot niya. I know she's lying. I can see that in her eyes and whatever that was, I am always with her. Tulad ng lagi rin siyang nasa tabi ko. I hug her again and whispered thank you.
Sumakay kami ng kotse niya ngunit di ko inaasahan. Naroon din pala si Chad. Matagal nang magkaibigan si Chad at Bella. Pero ang pinagtataka ko kung bakit narito ang mokong na to. Bakit kasama to? Tanong ko kay Bella habang nakaturo kay Chad na siyang magmamaneho ng kotse. Bodyguard. Bali walang sagot naman ni Bella. Ang gwapong bodyguard ko naman. Ayusin yung dalawa at baka pagbuhulin ko yung mga buhok ninyo. Hirit naman ni Chad. Kung siya kayang ibuhol ko sa Manibela. San bang larga? Tanong ng binata. Di naman ako nakasakot dahil baka magtaka siya. Alam niya kayang kalagayan ko ngayon? Nasabi kaya sa kanya ni Bella na buntis ako? Sa ospital tayo. Sagot naman ni Bella bago tumingin sa akin. Masakit kasi tiyan itong si Monica Kanina pa nagdudumi. Dagdag niya pa bago bumaling sa kabilang bintana. Nakita ko napangiti siya ng bahagya. Kung di ko lang talaga pinsan tong pesi na to, baka nasa bunutan ko na. Oo, masakit ang tiyan ko kanina pa at nagdudumi dahil sa luto nitong Bella na to. Buwelta ko naman. Matapos yon umidlip na lang ako at nagising na may mahinang tapik sa akin si Bella. Nandito na tayo! Halos pabulong niyang sabi. Monica, pwede bang si Chad na munang sumama sa'yo sa loob? May kakausapin lang ako overseas. Tumango na lang ako sa kanya bilang pagtugon. Pagkababa ko, naghihintay na rin si Chad sa labas. Hinawakan niya pa ang kamay ko para maalalayan. Kala mo talaga, Maginoo, pero bastos naman. Dahan-dahan, senyorita, lampa ka pa naman. Nakangising sambit niya. Umani naman sa akin ang batok na makapasok kami sa ospital. Pinahintay ko na lang siya sa may waiting area. Di ko na siya sinama pa sa silid kung saan ako magpapacheck up. Alam ko matalino si Chad at baka magtaka pa siya kung bakit sa OB-GYN ako nagpunta. Gayong di naman ako buntis. Yon ang akala niya. Normal naman ang heartbeat ng baby. Pag-imporma sa akin ng doktor na sumusuri sa akin. Nakahiga ako sa hospital bed habang may nilalapat siya sa tiyan ko. Do you take vitamins? Tanong niya pa. No, it's my second time having a check-up. Sagot ko naman. Totoo naman yun dahil ang unang check-up ko doon nasa probinsya kami. Di ko rin alam kung check-up bang malalaman yun dahil ng araw na nalaman naming buntis ako.